2050, the Philippines will become the 16th biggest economy in the world. At dahil daw po yan sa ating kabataan, sa ating millennial generation na napakagagaling, educated, very dynamic. At sa puntong ito, BH, makakausap natin some youth leaders of our country. Unahin po natin Chavez Arceo, siya po ay isa sa conveners ng YONOY, yung grupong nag-organize ng campaign para sa ating Pangulo. At yung isang guest natin, pagpasok, nagkagulo sa studio eh. kilala po ba ito? Hindi kilala. Hindi siya sikat. Okay, sige, kasama natin dito sa studio si Jose Sixto Dantes III. At syempre, kilalang sa pangalan na Ding Dong Dantes. Pero yung commissioner... Teka lang, hindi pa tapos okay, game. Actor, model, director, at ang pinakamahalaga, kaya siya nandito. Dahil siya ang commissioner at large ng ating National Youth Commission. Okay. Nauunahan mo ako. maganda na-excite na nga. Unahin ko si Ma'am Arcea, no? Kayo po ang nagkampanya para sa Pangulo. Naging worth it ba itong 5 taon nakita ninyo ang performance ng Pangulo? Salamat, Attorney Mark. Tawagin niyo lang po akong Jan. Sulit na sulit naman po. Of course, kagaya po siguro na marami na nagsalita ngayong araw na to at mga nakalipas na araw, hindi lahat nagawa natin nitong past 5 years. Pero yung aming pangangampanya at paghimok sa ating mga kababayan noong 2009-2010 election ay sulit naman po. Alam po namin sa aming mga puso, itong presidenting to, si President Benigno Aquino III, ay ginawa ang lahat ng kanyang makakaya para maisulong ang lahat ng pwedeng isulong para sa kapanahan ng ating bayan at ating mga kababayan. Dong, you've been busy lately because of the disaster risk reduction wherein you gustong-gusto mong ibahagi or makasama ang mga kabataan dito sa issue na to. Can you tell us something about that? Yes, thanks BH, Attorney Mark. Isa sa mga malalaking hamon at challenge na nailaan sa akin sa aming committee sa NYC ay yung youth participation in DRRM. Kasi malaking bahagi talaga yung involvement ng sa disaster risk reduction and management. At sinasabi nga nila, bahagi ng inclusive development ay participation, and not just any kind of participation but meaningful participation. And naniniwala kami that if the youth is represented, if they have a voice and they can decide on their future, mas magiging meaningful at makasaysayan yung participation nila. Kaya nga right now, we are very grateful that nakapasa ng third reading na yung batas ni Senator Bam na paglalagay ng mga youth leaders sa lahat ng councils, sa lahat ng mga disaster risk reduction management councils, from the national up to the local levels. Speaking of disaster, prone yung dati yung opisina. Buti at nakalipat na ang National Youth Commission. Sa West Avenue. It's a more youth-friendly environment doon. Well, speaking of inclusive, yung sa mga kabataan, I don't know if Jan or Dong can answer the question, how are we preparing for the reforms of the Sangguniang Kabataan? That is a question that has to be really answered dahil ito yung involvement ng youth. That's right. Medyo matagal-tagal nang walang nangyayari sa SK. Kaya nga, ang isa sa mga inaantay natin bago magtapos sana ang 16th Congress ay mabigyan ng importansya yung pagpasa ng SK Reform Bill. Ang SK Reform Bill, inputs na from the NYC and from all the other stakeholders. And yung youth involvement, especially in governance, cannot be disenfranchised. Kailangan nandun siya parati. And we are really hoping na kapag matapos siya come October of next year, kasabay ng barangay elections, ay naipasa na sana ang SK Reform. So inaasahan natin na by October 2016, kasama na rin yung election ng SK, kaya? Sana. Yes. Alright. Jan, simulan itong termino ng ating Pangulong Aquino, sa tingin mo, ready ang kabataang dalin nga sa pagiging 16th biggest economy ang ating bansa? Salamat, Attorney Mark, for asking that question. Alam mo, sa tingin ko at sa aming lahat, ang pinakamagandang nagawa ng presidenteng ito, ng administrasyong ito, ay ang ang paghimok at ang positibong engagement ng mga kabataan. In this administration, ang daming kabataan ang naging mulat, naging aktibo sa kapwa sa ating gobyerno para sa kapakanan ng ating mas nakakaraming kababayan, no? Both the engagement ng ating kabataan at ng pribadong sektor ay sumigla during this past 5 years. At with this kind of engagement, itong pakikipagsamahan ng ating kababayan
pribadong sektor, at siguro naman ay tuloy-tuloy para dalhin tayo sa antas na ating tinatarget. Yung sa pakikipagpanayam nyo sa mga kabataan, ano ang take nila sa K-12 and the preparations of the Department of Education? I just want to share a brief story. No? Even before nung nag-declare ako na to support all out yung candidacy ni Pinoy back in 2010. So we discussed a bit kung ano yung mga platforms. And one of the most striking issues na talagang gusto niyang tutukan nung time na yun is really education. And part of that was specifically the K-12. And personally, yan isa sa mga bagay na pinasasalamat ko sa ating mga mambabatas na naipasa kasi naniniwala ko that karapatan ng bawat kabataan natin na magkaroon ng talagang dekalidad na edukasyon. And reforming that education system is being part of K-12 ay isa sa mga pangangailangan. And yes, siguro sa umpisa may mga bagay na mahihirap dahil pag nag-uumpisa ka naman, everything, hindi naman madali sa umpisa, di ba? And yung mga siguro pagkakamali at kakulangan, ina-address ngayon. But we have to start somewhere. At ako ay nagpapasalamat that we started it already. And later on, definitely, we will reap the benefits. And kaya working closely with the stakeholders, ang mga estudyante, at least amin sa NYC, ang DepEd naman nakikipag-dialogue parate sa mga magulang, sa mga guro, para mas ma-improve palali yung sistema ng K-12. Dong, last question for you. Ang ating bang kabataan, nakikita niyong nagninegosyo sila? Dahil yung pagninegosyo, yun yung magpapayaman ng ating bansa. Are businesses getting built? Are they getting formed? And are the youth working on them para lumago? Yes. Alam nyo, clearly ang isang magandang indicator na, if walang corruption, syempre nagiging mabilis ang pagpresenta ng mga bagong batas. And specifically, yung yung Philippine Competition Act ni Senator Bam, and we have the Go Negosyo Bill, and pending din ang Youth Entrepreneurship Bill na sana bago matapos yung 16th Congress ay may pasa na rin. Itong mga bagay na to is needed especially for the startups, yung mga kabataan. Siyempre, nagkakaroon sila ng bagong pag-aasa na pwede kami makipagsapalaran, makipaglaban sa yung mga nandyan na, di ba? Yung mga nag-uumpisa.